Good morning mga lods, mga idol. Ngayon, natiligan na naman yung ating mga halaman, yung mga pagkain ng ating mga kids, mga lods. Ngayon mga lods, ang pag-uusapan natin patungkol dun sa fertile na pinapakain natin na yung Chinese violet, mga lods. Kung gaano ba siya ka-effective, mga idol. Kaya pakikita ko yung mga inakay natin, mga idol. Bang. Magandang umaga, mga lods. Okay. Medyo umulan na naman, kaya kondisyon na naman ang mga ibon natin. Tapos yung intro natin, yung mga halaman natin na pagkain ng mga lods, ating mga alaga. Ngayon yung natin, mga idol, gaano ba siya ka-epektibo? So mga lods, ang masasabi ko sa akin, ito kasi by sariling eksperimento o natuklasan ko na yun. Mga lods, pinakain ko ng pinakain. Kumbaga halos yun yung pinakagulay pinakain ko. Although pati yung mga naka-cage na to, binibigyan ko rin. Kaya lang, mas effective siya talaga pag nasa cage siya, kasi dito magulo yung mga yan na-istorbo. Pero pag sa cage, effective, mga lods. Alam nyo kung gaano ka-effective? Di ba hiwalay lang natin ng mga inakay nila? Tapos, ang expectation natin, mga ilang araw o linggo bago sila mag-itlog, mga lods. So totally, ang nung sinilip ko, parang iitlog na sila. Nababayaan ko lang. Ngayon mga lods, nung inspection ko yung mga natin, kumbira gulat ako, lalo na yung nagbubuga ng rainbow material, yung white at saka yung opaline. Pagtingin ko, 3 na yung inakay, mga lods. Hindi ko pa nga namataan ko yun, parang may itlog na kasi pumasok na sa pugad pero hindi ko iniisip na agad-agad andyan na naman, may inakay na, mga lods. Kaya sobrang niya. Tapos yung isa rin, yung totally alos di ko na nakikitang nag-make, mga lods kasi ako lagi namang nakabantay dito. Ngayon, namisa na rin yung isa, di ba? Hindi ko lang kung na-picture ko sa short film. Pero pakikita ko sa inyo ngayon yung Tapos ang inatay ko ulit ngayon mamisa, mukhang malapit na rin kasi magkapasabay itong dalawang magkapit-bahay ito, mga lods Si Batik at saka si Whitey, magkapit-bahay yan. Ayun, nung parang mamimisa na rin, mga lods. Kaya ang bilis, mga idol. Tapos yung magkapatid, ayun, parang parang na sila, mga lods, pumapasok na sa pugad Tapos merong isa pero bagong salang pa lang kasi ako, mga lods, marami naman. Pag medyo binabaklas ko pero tingnan natin bago natin baklasin kasi parang malikot pa rin sila, hindi parang hindi sila compatible. Pero yun, hindi ko naman minamadali yun, mga lods. Ayan, mga lods, yung mga inakay natin, ipakikita ko, eto yun, mga lods. Ayan, mga lods, ito yung Lutino na never kong nakitang nag-make, pero akala ko itlog lang, yung natural na itlog na busog lang kasi kasasalang pa lang pero ito nyo, mga lods, dahil dun sa pinapakain natin, ayun nakadalawa siya kagad. Hindi ko ini-expect to ito nga yung nagtapo ng inakay, mga lods, buti may natira. Tapos ito yung isang dominant tsaka opaline, ayun mga lods, so 3 yan. Gulat din ako bilang meron ng hindi ko rin nakitang nag-make. Pero kita mo, ayan, mga lods, sana pisahin niya lahat. Kasi ito naman si Whitey, namimisa pa siya, mga lods, pero meron siyang 3 inakay na napisa.
Sana makapisa pa siya kasi tatlo-tatlo lang to eh. Sana sa pagkakataong ito, mapisa, ano niya pa yung mga yan. Yung itlog niya kasi 6 yung initlog niya mga lods eh. 3 na yung napisa pero mukhang 3 lang yung ano niya. Tapos ito naman mga lods. Ayun, ito yun yung ano niya. KYT pa rin to, yung 3 hinakay niya. Ayan mga lods. Kasi 2 beses ko nga pala siya tinunan. Nung nakaupo siya, nakakala ko walang hinakay pa. Tapos biglang umalis, meron. Kasi pinakain ko sila mga lods, lumabas. Yun, nakita ko kaya kinuhanan ko. Ayan mga lods. Tapos ito naman, yan, si Batik. Saka si Pia. Si Pia ka nga ba? Si Aul. Ayan. Malapit na rin to mga lods kasi magkasunod sila ni Batik. Magkapit bahayan mga idol. Ayan mga lods. Ganyan ka-effective yung itong pinapakain natin. Kasi totally kahit mga lods sinasabi ko na sa inyo, parang alam mo yun, sabi ko parang hindi pa rin nakumbinsido. May natitira pa rin sa sulok ng isip. Parang tsamba-tsamba. Pero ito mga lods, pinanay-panay ko. Ayan talaga mga lods, yun talaga yung yung lumalabas. Kaya ayun mga lods, ito pakikita natin yung baka may magtanong na mga kaibon natin, ipakikita natin mga lods. Ito pakita natin ito yun mga lods. Yan, totally tinagtag ko na ng alam mo yung bagamat El Nino pa pero paparating na yung ulan, di ba mga lods? Umuulan-ulan na. Tinadtad ko yan. Nagtanim na ako ng marami mga idol para pagdating ng tag-ulan, puro ani tayo kasi mabilis lang yan mga lods. Matali yan, yung pinagtutusok ko halos parang mamatay-matay na yung mga yan eh. Pero kita mo ngayon, buhay na buhay na. Yan yung sekreto ng mga alaga natin mga lods. Ano talaga siya, ito sa akin to kasi experience ko to. Although, kaya inaano ko para ma-share ko uli sa inyo. Talagang siya mga lods. Talagang very effective siya. At saka gustong gusto siya ng mga ibon. Kasi may nagtanong nga baka raw toxic. Sa tagal na ginagamit ko to, dapat patay na yung mga ibon, di ba? Pero hindi. Kasi tayo naman pag nag-testing tinitingnan muna natin Totally ako rin personal ako mga lods minsan. Although maliban lang sa mga sa mga halaman na talaga nakakalason sa tao. Pero pag wala namang nare-research na, tinitikman ko yan mga lods. Tinitikman ko siya para at least pag ibinigay natin sa ating mga alaga, hindi risk o hindi delikado talaga sa alaga. Ganoon ako mag-test mga lods. Totally yung alam nyo bang hinata ko yan, yung oregano. Hinata ko. Kaya doon ko na-discover yung oregano, maanghang pala mga lods. Subukin nyo pag hindi totoo. Maanghang siya. Kaya yan mga lods. Kasi pero ito hindi sa lahat ito parang konting dagdag kaalaman sa atin mga lods. Pero tandaan nyo, hindi lahat ng ibon pero halos siguro ang uma-apply dito yung mga ibon na kasi merong ibon carnivorous. Tapos meron namang ibon prutas ang kinakain, saka dahon, damo, yan. Doon tayo sa mga ganong ibon mga lods. Yung kumakain ng damo, kumakain ng prutas. Yan. Alam nyo bang nung ako'y maliit, sumasama akong nangangaso. Minsan sinusundan namin yung yung mga ibon, kung ano yung kinakain nilang mga edible na damo at saka mga prutas mga lods. Kasi kagaya nung araw, mangangaso kami. Kaya bata pa ako mga lods. Hilig ko na talaga ibon kasi di ko lang kung nasabi ko na sa inyo to Sumasama ako. Tapos isa ron na sa mga ngaso, yung iba mga patay na mga lods kasi matatanda na yung iba. Pero meron pang natitirang
matibay na buhay. Pero ang edad nila siguro nasa 85, 90, gano'n. Wala na rin, hindi mo na rin makakausap ng, kasi sa ganung edad, bihira na yung nasa tamang ano pa eh. Ayan mga lods. Tinitingnan namin yung mga ibon. Sabi nung isang noon bata-bata pa yon. Kumbaga tatay ako, mas pa noon. Siguro mga 10 years old ako noon. Nung nagsasama ako mga, so hanggang 12 years old mga lods. Sabi sa akin, kasi ako mahilig ako sabi nga, usisero ako mga lods eh. Sabi niya, sa gubat o sa bundok, parang umakyat kang bundok, kaya pasa kang gubat. Titingnan mo yung mga prutas na kinakain ng ibon. Sabi niya, lalo yung mga ibong maliliit. Yan, yung mga siguro, sinlaki ng mga parakit. Yan. Pag kinakain niya yan, sabi niya, pwede sa tao yan. Maring hindi masarap sa panlasa mo, pero pwede sa tao yan, hindi ka malalason, sabi niya. Yun, sabi nung mga matatanda yun, mga lods. Kasi, experience nila. Tapos yung mga dahon, mga lods. Ibig sabihin, maring hindi siya masarap sa panlasa natin. Pero, pwede siyang kainin na hindi ka malalason. Yun mga lods. Ayun, by experience lang yun na sinabi nung matanda. Kaya mula noon, tinandaan ko yun. Na pag kinakain ng ibon, may possible pwede mong kainin. Maring hindi masarap, pero hindi ka malalason. Yun yung sabi ng matanda kasi mga nangangaso talaga yun mga lods. At ako naniniwala doon kasi dahil sa 2 years na pagsama-sama ko sa kanila, minsan bigla na lang na may kinakain mga damo na direkta mga lods. Di ba sa atin, yung talbos ng bayabas, direkta mong pwedeng ngatain yan di ba? Yung mga taong kinakain yan yung mga taga-bundok dyan, alam nila yan. Pag taggutom sa bundok, mga talbos-talbos mga lods. Alam nila yan. Maraming pwedeng kainin na akala natin mga damo lang. Para akala natin mga ligaw na lang, pero kinakain mga lods. Pwedeng kainin direkta, pwedeng iluto. Na parang kumbaga sa gulay, pwede mo siya igulay, iluto. Tapos meron naman pwedeng rekta kainin. Nahilaw na mga dahon mga lods. Alam niyo kung sino yung yan, para maniwala kayo na totoo yung sinasabi ko. Yung mga katutubo, mga ita, alam nila yan, lahat na pwedeng kainin mga dahon. Saan nga, yung mga usbong, alam nila yun, na akala natin dito sa Patag, minsan akala mo pan-display lang, pero kinakain, mga lods. Yung ibang mga probinsya, alam yun. Kaya yan, mga lods, maraming kaya pag nasa pag namundok ka sa gubat, dapat magsasama ka lang sa matututo ka dyan yung mga survivor na labanan. Maraming makakain dyan sa mga gubat-gubat. Tubig, meron din dyan. Puputol ka lang ng ako nung araw, takot ako kasi di ba nung araw kasi wala pa tayong nare-research na website sa mga internet. Pag sinabi nung isa, ay nakakalaso yan, takot ka na So ito ito naman, sa stepfather ko. Kasi lumaki na po ako sa stepfather ko Parang, nung kakaisip na ako yun, parang siya na yung nakagisnan kung na nung nawala yung father ko, nag-asawa yung nanay ko, meron. Yun lagi ako sinasabihan nun. Dahil ako mga lods, kahit tanghalin tapat nasa bukid ako, minsan inaabot ako ng tanghali lang sa bukid. Ito, kwentuhan lang ulit mga lods. Alam nyo ba na pag ako'y nagdala lang ng 1 galon tubig tsaka posporo, lumusong ako. Kasi ang bukid nung araw, malawak, maganda. Ay, hindi mo na ako kayang gutumin mga lods pag pumunta ako sa bukid. Kaya ako bata pa ako, nagpo-produce na ako sarili kong posporo mga lods. May baong-baong akong posporo. 1 galon tubig, alam mo yung 4 liters yun yung pa nga yun galon ng gasolina yun mga tuti ng kasi nung araw wala namang mga soft drinks na nakagalon o mga nakabote mga lods ngayon na lang nagbitawan yan.
No, nang meron, galon ng gasolina, yun, hinilisin lang yun, mga lods. Pero matibay yun. Kaya yun, mga lods, pupunta ako sa bukid niyan. Eh sa ano naman, yung mga matatanda nung araw, ito, sa mga bata, lalo sa mga syudad, baka hindi alam to. Nung araw, mga idol, mga lods, punta ka sa bukid. Ito, ginagawa ko to eh. May pananim pakwan. Pag wala yung may-ari, pwede kang kumuha. Yung kakainin mo lang, mga lods. Inabutan ka sa bukid. Kakainin mo. Pwede yun. Kaya ako nung araw, lalo na yung mga tawag ko na tsuhin eh, kahit hindi ko sila mga kamag-anak. Mga tawag ko na parang bapa, kumbaga sa Kapampangan. Ayun, ako galing akong syudad, napunta ako sa nanay ko. Kaya tuwan-tuwa ako. Sa syudad, binibili yan eh. At ultimong talbos, binibili. Nung napunta ako sa nanay ko, natira na sila sa bukid. Kasi nung nakwento ko, di ba, naghirap na kami, sa bukid na kami nakatira. Ayun, makakita kang pakwan. Pag wala mas gusto ko nga pag wala may-ari eh, mga lods eh. Alam mo yung katamtaman laki. Hindi ako kumukuha ng malaki eh. Kasi natatakot din ako pagalitan. Yung katamtaman pero hinog na yun. Kukunin ko yan, papasok ako sa tubuhan. May dala-dala akong karit, mga lods eh. Ganun sa bukid, mga lods. Kahit bata pwede yun. Minsan itak. Pero ako hindi ako nagdala itak, karit lang. Ayun. Minsan itak. Pag medyo ang target ko, manguha ng kahoy, mga lods. Ayan, kukuha ko niyan ng 1 piraso. Pasok ako ng tubuhan. O, doon ko titirahin yan yung pakuan. Pagbitin ako, kuha pa ako. Kaya lang, hindi ko na mauubos yun. Kaya, ang ginagawa ko, mga lods, yung hindi ko kaya ubusin, binabaong ko yun. Kasi baka may pumasok sa tubuhan, makita. Eh, ako kilala nung araw sa bukid na may kakulitan, mga lods. Kaya, ngayon, pag yung hindi ko maubos, ibabaong ko yun. So, ano pa yung mga tinatarget ko, bakit ako may posporo? Kamoting baging, mga lods. Kung malita ko, paborito ko yan eh. Yan, huhukay ako, tuwan-tuwa ako niya, yung katamtaman ng laki. Tapos pupunta ako sa may bakanting bukid para hindi ka makasunog. Kukuha ko ng mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, yun. Iyaano ko yun, parang ihaw. O, ano pa, mais, mga lods. Hindi, wag mong tanggalan ng balat. Ito, mga taga-bukid, alam to eh. Ihawin mo siyang may balat. Ako, mga lods. Ang lasa niya, lasang ihaw, lasang nilaga. Pero hindi siya sunog, mga lods. Ang tawag nga doon, nilaga sa apoy eh. Sa amin ha. Talagang siya, parang nilaga ang dating niya. Kasi may suporta siyang dahon. Ayun, mga lods. Kaya, ba't tayo napunta ron, di ba? So tayo mahaba pa yung kwento na yun, mga lods. Tsaka natin ituloy. Dahil sa pagkain ng ibon, mga lods. Yung mga kinakain ng ibon na pwede niyang kainin ng tao, mga lods. Basta kinain ng ibon, yung kumakain ng damo, kumakain ng gulay, kumakain ng prutas, pwede sa tao yun. Yung kumakain ng damo, tsaka yung mga prutas na hindi natin kilala, kinakain nila yan. Pwede sa tao yun. Totally, ang alam ko, natutuklasan lang ng tao yan dahil sa mga ibon eh. Tinetesting nila hanggang sa Kaya ako, mga lods, meron akong kaisipan na baka pwede to sa ibon ko. Yan, siguro ngayon maintindihan nyo kung bakit parang pa-explore ako kasi bata pa ako, mga lods. May kaisipan na akong gano'n na ang ibon, maraming pwedeng kainin yan na pwede sa tao, mga lods. Yung sinabi ng matanda ako, naniniwala ako ron. Pero maaari siguro, may pagkain siya sa kanya, walang talab. Kagaya nito, mga lods. Yung sili, pakain mo sa ibon, hindi niya nararamdaman yung anghang eh. Ang nararamdaman lang sa katawan niya, mainit. Kaya nga, pampaano rin yan eh. Kung gusto mong mag-make yung ibon eh, pinagamit. Pero sa atin, dahil sensitive yung sense natin sa katawan, nararamdaman natin yung anghang sa dila, tapos yung init sa katawan, di ba, no? Pero sa ibon, wala yun. Yun lang ang pagkakaiba. At ang ibon, alam ko, wala ring sense na kung matamis ba yan, o mapakla ba yan, o parang wala silang sense na gano'n. Yung ewan ko lang sa ibang ibon, Gano'n yun, mga lods. Kaya nga,
Pag may mga pagkain sobrang ano yan, hindi nila kinakain yan. Kasi alam nila yung toxic mga lods. Di ba mga lods? Yun yung ano, kaya ako dito patuloy na ano, na ine-explore ko yung ano. Ngayon, parang kung marami na, sapat na yung supply nila mga lods. Yo, meron na silang talbos ng kamote. Tapos lukbati, ang dami na mga lods. Plus itong pinakita ko sa inyo. Kaya sumasapat na sa kanila. Tapos si Commander minsan, pag magluluto kami ng gulay, sinigang ano, o kaya yung magpapakbit. Pwede yun, yung kalabasa, pwede. Binibigyan ko sila mga lods. Kung ano yung pwedeng ano sa kanila, kaya ganun lang ano sa ibon natin mga idol. Kaya yun, ito tayo napunta ron. Kasi nga yung ano, Chinese violet na ano, talagang proven na tinesting ko ng tinesting. Ang bilis mga lods. Hindi ko na malaya may anak may nakain na kagad. So ano talaga siya, kaya ito siguro sa ibang ibon, wala naman ako ibang ibon kaya sa parakit ko siya na testing. Siguro pagdating ng araw na nagkaroon ako ng ibang ibon, unti-untiin ko rin lang yan kasi maaaring baka mamaya pwede rito nung pala sa ibang ibon toxic. Di possible na ganun Kaya ayun mga lods, yung pinakita ko sa inyo na mga inakay nila na kita nyo wala ng poknat. Parang bonbon yata mag-harvest na tayo ng ano ng inakay. Kasi ano na bahagdan na merong nangingitlog, merong naglilimlim, tapos may namibisa, tapos merong medyo katamtaman ng laki, tapos medyo yung may balahibo, tapos merong malapit na iwala. Di ba hagdan? Parang hagdan na yung ano natin mga lods. Tapos ito pa, paparating pa yung seasonal nila. Bagamat medyo may init pa rin, pero by July, September, totally September, yun ang talagang season ng mga yan, mga lods. So pagdating ng mga season nila, parang normal. Kumbaga sa akin, wala siyang seasonal. Kumbaga, tuloy-tuloy mga lods. Di ba mga lods? Yun lang mga lods. Sana natutunan kayo sa konting, sabihin nating history na may content trivia. Ano yan mga lods? Experience kong personal yan nung bata ako. Marami pa yan mga lods. Minsan isisingit-singit ko na lang mga ito. Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye bye.